Sobrang glowy! Am I tripping? I love na manipis lang siya. Isa sa mga pinakamadaling i-blend na foundation na natry ko. This is hard. Na-cancel out kagad yung dark. Oh, ang galing ng formula nitong mga to. Hello everybody! Welcome back sa ating channel. So today is an exciting video. Ito yung first time ever ko na matatry ang mga base products ng Absidy. Except for the powder. Yung powder pa lang yung natatry ko. Lahat to, opo. Napakadami nito. I will try my best to condense and sabihin lahat and magiging in-depth itong video na to. So, yeah, sit tight and sana magustuhan nyo. First of all, for reference, ang aking skin is, this is a 40-year-old skin. Opo, I have visible pores. I wouldn't say texture. Wow, girl! I'm so proud of you. Hindi ko masabi ngayon na textured talaga yung skin ko kasi my skin is skinning right No, seryoso. Tingnan nyo. My skin is good. Maintain mo yan. May mga minor blemishes which is normal lang naman. Ayan, as you can see. And I have very oily skin. Combination skin ako. Meron akong dryness sa nose area. So, mamaya, tingnan natin, oo, kung ano magiging performance niyan. And ito na talaga yung aking skin. Ang nilagay ko sa aking face, nag-sunscreen lang ako. Lux Organics Aqua Daily Sunscreen. As usual, pag nagre-review, sunscreen lang talaga ang ginagamit ko. Let's start with the swatches muna and then from there, saka natin i-apply. Habang nagbubukas ako ng packaging, may nakita akong mga nag-leak. Kasi nakaganito siya. So kapag ka-in-store nyo, make sure na nakatayo, okay? Medyo mihiwalay yung oil dun sa mismong pigment. Siguro, kaya nga siya dapat sinishake talaga. Sana ganito ginawa nila. Ito yung sa complexion enhancer. Dapat nakaseal din yung foundation. Yun lang naman ang napansin ko kasi nga medyo nagli-leak siya pag nahiga. Absidy Weightless Touch Foundation. This one is 695 pesos. Ito daw ay weightless, oil-free foundation that blends seamlessly on the skin and sets into a true-to-shade soft matte finish. Buildable medium coverage daw siya, evens out skin. Meron siyang niacinamide, hyaluronic acid, and ceramide. Makikita nyo yan lahat dito sa box. Yung ingredients list nandito. Manufacturing date nandyan sa likod. 30 ml, 695 pesos. Foundation muna tayo, okay? So first of all, paano nyo ba pipiliin yung shade nyo? Start with neutral pag hindi mo alam. Kasi from there, parang dun mo makikita na parang kulang siya sa pagka-yellow or parang kulang siya sa pagka-pink. For example, ito 0N. Yung first number, yun yung skin tone mo. 0 is fair, 1 is light, and yung darkest is tan. Usually, nasa medium lang ako. So, sa medium, pwede akong 1.5 or 2. Yung next na letter doon, meron kayo makikita ang N, may W, may NW. Ayan, yan yung neutral, warm, olive. Pag may nakita kayong O, pag may nakita kayong P is peach. I-combine nyo lang yung first number nyo. For example, ako ay 1.5 N. So, yun yung pipiliin kong shade. For example lang. So, let's start with 0N. Uy, this one is liquidy. 0 is yung skin tone and then N is yung undertone. So, dito tayo sa on this side. This is fair. 0N. 0W, 1N, 1W, 1.5N, 1.5NW. Kailangan shake na shake siya kasi kagaya niyan, oh, hindi masyado makita yung shade. Let's do it again. 1.5N. Okay, ayan si 1.5N. Wala ko nung 1.5W. Sorry. This is 2N. W. Next shade is 2.5W. Dito na tayo ha, wala na akong space. 3W. Ayun, may isang nag-leak na. Kasi hindi siya masyadong nakasara. 3WO. And then last one, ito yung darkest nila. 4W. Actually, itong darkest nila, I don't know, parang kulang pa. So, ito na yung shades. Ulitin ko guys, ang wala ko dito is 1.5W. Alam nyo, I'm torn between 2NW, itong 1.5NW, at saka 1.5N. Itong tatlo na to, ang pinagpipilian ko. Wait, nahihirapan ako. Pero parang 2.5 NW ako. Bakit walang cool? Walang cool, no? Puro warm siya. Pero parang feeling ko, ito talaga. Yes, 2NW. Yan yung pipiliin kong shade. Absidy Ambient Filter Complexion Enhancer. This one is 545 pesos. At ang laman niya ay 30 ml. May 6 na shades na available. 5-in-1 complexion illuminator daw to. So, pwedeng siya lang, pwedeng mixed with foundation daw, pwedeng under foundation, as a highlighter, pwede rin, or as bronzing drops. Let's watch. First is champagne. Shake nyo rin siya guys ha, kasi nakita ko nagsasettle eh.
Okay, next one is Moonstone. Next one is Astra. This one is Celeste. Ang ganda ni Celeste. Parang gusto ko siyang gawing foundation. Ang ganda niya. Next is Cinnamon. And then last one is Sunkissed. Uy, ang ganda rin ni Sunkissed. Let's blend Sunkissed. Wala siyang nabibigay na coverage. So, sobrang glowy! Cannot be sa aking visible pores dito. So, gagamitin ko siya as highlighter. Hindi ko siya i-mix sa foundation. And I like the shade. Ganda ni Sunkissed in fairness sa kanya. Tsaka to si Celeste. Kung highlighter siya, si Celeste na lang gagamitin ko. Let's bura. So, napili ko sa foundation si 2NW. Kinakabahan ako, pero sana okay siya. Wait, 2NW. Liquidy talaga siya, guys. Tingnan niyo. Oh, ayan, watery. Let's apply. 2NW ba talaga to? Parang pag binablend mo siya, ang puti. Bakit? Am I tripping? Tama naman yung shade na pinili ko. Pag binablend siya, maputi. Pero hintayin natin mag-set. Okay, wait lang, ha? I love na manipis lang siya. Isa sa mga pinakamadaling i-blend na foundation na natry ko. So, ito yung itsura niya. One layer lang. Wala pa akong nilagay na ambient filter, ha? Yung complexion enhancer nila. Pero tingnan niyo yung glow na binigay niya sa skin ko. I like it. Parang naging radiant yung skin ko. Okay na sa akin, isang layer lang. Honestly, nagmukhang healthy yung skin ko. Ano masasabi niyo, no? So, apply na natin siya on the rest of my face. Wala siyang scent. Pero meron siyang konting amoy clay. Kung aamoyin ko talaga siya, ha? Kung kailangan i-describe talaga yung amoy. Hindi siya mabaho. Okay naman. Hindi rin overpowering. Let's add another layer para tingnan natin kung mapipiga natin yung coverage, no? Dito sa part na to, kita pa yung aking melasma. Yung coverage niya hanggang medium coverage for me. So, okay naman yung pag-cling niya sa aking skin. May dry patches ako sa nose, pero wala naman nag-cling doon. So far, okay naman. Wala akong iba pang masasabi, kundi I like it. Parang mukhang healthy yung aking skin. Meron tayong color corrector and meron din tayong concealer. So, yun yung next natin. But first, inabutan ako ng lunch break. So, kakain muna ako and then I will be back para makita din natin kung nag-oxidize ba siya or what. No? Okay, ginawa ko na rin yung aking kilay. Tapos na ako kumain. Alam niyo, napansin ko sa kanya, sobrang glowy niya sa skin and I love it. Very natural yung itsura niya. Plus points actually sa akin yung glow. Disregard natin yung aking visible pores. Pero too much of this glow nakaka-emphasize ng aking skin texture. So, okay lang yan kasi magsaset pa naman tayo with powder. But first, let's try yung kanilang color corrector before I apply the concealer. Excited ako actually dun sa concealer eh. Absidy Weightless Touch Color Corrector, 395 pesos only. Ito daw creamy, weightless, and long-lasting liquid color corrector that neutralizes discoloration for a flawless look. Yung green corrector reduces the appearance of redness. Yung peach corrector, pang dark circles, and kinakancel out niya yung mga blue and purple tones. Medium to full coverage formula daw siya. And meron siyang heart leaf extract, hyaluronic acid, and multipeptides. In total, we have 4 shades available. Let's start with 0P. 1P, 2P. So yung P is peach. Then last one is yung green corrector. Ay, nice na light lang siya. Hindi ganun ka-intense. Yung pagka-green niya. Absidy Weightless Touch Concealer. Ang price nito is 395 pesos lang. Creamy, weightless, and long-lasting liquid concealer that gives medium to full coverage. Resistant to creasing daw to. Infused with heart leaf extract, hyaluronic acid, and multipeptides. Let's start with 0N, 1NW, 1W, 1.5W, 1.5 N, 1.5 NP, 2N, 2W, 2.5 NP, 2.5 NW, 2.5W. Darkest shade is 3W. Parang kulang siya sa darker shades, ano? Ako lang ba or feeling ko talaga parang kulang yung darker shades natin dito? Buti dito. Kita ko talaga yung mga cool undertone dito. Sa foundation, parang wala ko masyadong makitang cool undertone, pero ito definitely. Spot conceal, ayan, pipiliin ko 2.5 NP. And then for under eyes and for brightening, I will use, this is hard. Ito yung napili ko, yung 6th one, which is yung 1.5 NP. Color corrector, ang gagamitin ko is yung darkest na peach, which is 2P. Lalagay ko siya konti sa under eye area. Mag-get this, and then konti lang. Ang peach corrector, mas okay siya sa under eye area. Kung saan makakita kayo ng medyo purple, medyo dark. Ako konti lang nilagay ko. And then maglalagay ako ng konti dito sa
Pinanggalingan ng pimple. Ay, nakikita nyo, medyo dark kasi yan. Then here. Itong color corrector na green. Actually, kahit hindi na masyado, wala akong masyado makitang redness on my face ngayon. Konti lang dito sa gilid ng nose. Pero for sure, kakainin lang to ng gilid ng ilong ko. Sure na sure ako. Pero gusto ko para i-try. Let's blend this. Uy, ang ganda niya ha. Na-cancel out kagad yung dark O. Pero hindi siya yung halatang halata. Alam mo yun? May mga peach corrector na sobrang peach. As in, ang hirap niya i-blend. Pero ito, to be honest, sobrang dali niya i-blend talaga. Ayan oh. Pero para sa akin ha, na-cancel out na kagad yung darkness dyan. Let's blend muna yung mga peach. Then let's blend out itong green corrector. 1.5 NP. Ay, alam nyo, nakalimutan ko yung applicator. Nawala na sa isip ko. Sa concealer natin blend. Ito gagamitin ko pang blend. Try ko lang. 1.5 NP ilalagay ko sa aking under eye area. Meron siyang cooling. And I like it. Medyo malamig siya. I like it. Pang-apply talaga siya, guys. Ayan no. Possible. Maganda to actually pang spot conceal. Pwede to. Pero as dito sa under eye area, brush pa rin tayo. Gamit ko pala yung brush nila. Pero I think this one is a foundation brush. I'm not sure. So that's that. Madali siya i-blend. So far, hindi naman niya na-emphasize yung lines sa under eye area ko. This one is nice. Ang ganda. Tsaka iba talaga pag nag-apply ka ng color corrector. Panalo talaga yung concealer. Pag inunahan mo ng color corrector muna. Padaanan ko lang dito ng konti. And then sa top of my nose. Let's spot conceal. 2.5 NP to. Ayan o. Kitang-kita ito. Ayan na yan. And then, para matakpan yung medyo green dito, no? Lalagyan ko ng konti here. Okay, let's blend. Gamitin na natin tong sponge. Parang mas okay to pang spot conceal kasi. Mas okay siya pang spot conceal, guys. I will add another layer. Parang kulang pa. Medyo nabibitin lang ako. Nakailang layer na ako dito sa may pimple. Pero kasi sobrang dark talaga niyan. Okay, nagmamantika na tayo, no? Kailangan ko na talaga mag-powder. Like I said, I have very oily skin. Pero this, mukhang promising to ah. Setting powder, I will use Lux Organics. This one is translucent. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi niya maapektuhan yung coverage dyan or what. Okay, so tapusin ko muna yung aking entire face and I will be back. On my lips, ginamit ko dalawang lip liner. Sinimulan ko sa shade na Amore muna and then sa outline ng aking lips, sa edges, Fawn. And then pinatungan ko ng Absidy lip stain. This one is in Cashew. Ayan yung ating lips for today. Parang may kulang. Parang sobrang matte nung face ko. Agree? Diba, no? Parang sobrang powdery naman yung itsura. Okay, kunin natin ngayon si Ambient Filter. I will use si Celeste. Si Celeste yung nagustuhan ko kanina eh. Lagay tayo dito on top. Oh, girl! Ang dami yata. Let's see. Kasi nag-blush na rin ako. Tingnan natin how it will perform on top. Okay, that's nice. Basa lang siya. Wala akong glitters. Ang glitters dapat nasa taas lang ng aking eyes. Yan lang yung nilagay ko. Daliri na lang, no? Para hindi magalaw yung ibang products na nilagay natin underneath. Tapos, ayan na! Dapat iiwas ko. So, sabihin ko palang iwas natin sa visible pores. Kasi ayoko ng highlight dyan. Kasi ma-highlight din yung aking pores. So, mga highest points lang. So, maglagay natin tayo dito sa my nose. Then dito. Alam nyo, mas makintab to. As good as highlighter na nga siya. Oh, I like this. Ilagay ko lang siya sa ibabaw, guys, ha? Kasi nga, gusto ko i-test out ng foundation na to. Kaya ayoko siyang ihalo. Pero, pwede mo siyang ihalo actually sa mga foundation mo na matte, na sobrang matte, na kailangan ng glow. Tapos, pwede mo rin siyang gamitin as highlighter. Ayan, like so. Pwede rin siyang siya lang daw. Pero, girl, hindi pwede yun sa aking oily skin. Okay? Right now, wala pa ako ibang masabi. Makeup is good. I-wear test na lang natin. Wala pa akong napapansin na kakaiba sa kanya. Medyo kinakabahan ako dito sa part na to. Kasi nga, diba, naglagay tayo ng foundation, ng color corrector, ng concealer. I have a feeling na magkikrease siya and magkikake later on. Pero, let's see. Ngayon pa lang eh. Kasi parang pagka in-stretch ko yung aking ngusong ganyan, parang feeling ko magka-crack siya later on. Pero, tingnan natin kung paano siya mag-perform once na mag-oil up na ako. Kasi may mga products, guys, ha. Kaya ayoko rin magsalita ng tapos. Kasi sometimes, hindi siya maganda sa pagkaka-apply. Pero habang tumatagal, lalo na kapag nag-oil up ka na, parang dun mo talaga siya makikita. So, kailangan, importante talaga ang wear test. So, let's wear this buong araw today. It is now 1:45 p.m. I will be back later for an update. And gusto niyo tingnan natin? Of course! Kailangan tingnan natin to sa natural lighting. Tara. Okay, ito itsura niya on natural lighting. O, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na may glow talaga siya. May glow from within. Kasi yung ambient filter, dito ko lang nilagay eh.
on top of my cheeks and sa nose. Pero, ayan, kita niyo yung glow dito. Glowy talaga siya. Pero, what you guys think? I like it. Very natural. Tapos, yung coverage na hanggang medium. Hindi to carry ng full coverage siya. Very skin mo lang na foundation. Parang ganun siya. But, kalalabas ko lang ng studio, nakikita ko na kagad yung aking pimple dyan. So, let's reapply. Maglagay tayo ng konting-konti lang. Bet ko tong applicator na to, oh. I like it. So, ayan na. Ang pansin ko lang dito, parang mabilis matanggal yung pag-spot conceal ko. Pero maganda yung coverage nito. But, I will be back later for an update. Time check, 4:38 p.m. First blot natin for today. Actually, parang hindi ko pa naman kailangan kaso aalis tayo. So, I need to freshen up ng konti. Wala talaga. Ang ganda ng oil control nito, ah. Mag-glow lang talaga siya, pero the oil control, grabe. Very hydrating yung concealer. I love it. It gets the job done. Na-brighten niya yung under eye area ko without emphasizing yung mga lines ko dyan. Amazing. Okay, kumakain na po ng corrector yung aking gilid ng ilong. Nakikita ko na. Hindi ko lang talaga siya bet dito. I have dryness. Sinabi ko naman sa inyo kanina, medyo nagbabalat yung ilong ko. So, parang nagsisit lang siya on top. Tingnan nyo up close. Ayan o. Yan lang yung concern ko. Pero other area on my face, it's good. So, tapusin ko lang yung pagbablot. And then, actually, okay na siya. Uy, in fairness ang ganda ni Absidy. Parang pang everyday lang siya. Ito sa totoo lang, siya yung pinakamabilis, pinakamadaling i-blend na foundation na I have tried. Siguro kasi nga thin lang yung consistency niya and it's watery. So, madali siyang i-blend. Hindi ako gumamit ng blendy or ng sponge sa kanya kasi I have a feeling na kapag ganito ka liquidy or ka watery yung foundation, sisip-sipin lang yan ng sponge. Kaya mas okay na brush na yung gamitin nyo para makuha nyo rin talaga yung coverage na gusto nyo. Pero so far, so good. Actually, yun nga yung sinasabi ko kanina eh. Mukhang mas maganda talaga siya kapag patagalin mo sa face. Huwag mo munang husgahan. Kanina kasi parang, I think this is too matte. Parang ganun yung itsura. Hindi siya matte. More powdery. Parang sobrang powdery ng itsura ko kanina. Pero hintayin nyo mag-oil up and mag-set talaga sa skin. Look, mas mukha siyang natural. Yung ambient filter, gusto ko talaga. Nag-add siya ng glow. Pero iwas nyo na lang sa visible pores. Kasi pwede nyo ma-emphasize yung visible pores nyo kapag nilagay nyo dyan sa area na yan. Kaya iniwas ko siya eh. Okay, babalik ako mamaya. Last and final update. Nakauwi na tayo. Nag-SM lang naman kami. Pero, ayan na yung aking face. Alam niyo, to be honest, ina-expect ko mas magiging oily ako kasi ang glowy niya. Pero mukhang okay naman siya. Parang glow lang talaga. Hindi naman siya ganun ka... Wait lang ha. Let's blot. Sobrang komportable niya. Alam niyo ba, halos hindi ako nagsasalamin. Akala ko nga hindi ako naka-makeup eh. Kung hindi dahil dito sa lashes ko, naka-lashes ako ngayon eh. Kaya na-remind ako na, nga pala naka-makeup ako ngayon. Pero let's blot. Ayan. Ito lang Ito lang sa area na to. Hindi siya ganun ka-oily. Uy, mainit pa ngayon Usually kasi kapag mainit, parang mas lalo kong nag-oil up and at the same time kasama na rin pawis doon. Pero to think na ganito pa lang yung nakuha sa face ko. Sa noo marami. Opo, sobrang oily talaga ako sa noo. And ina-expect ko kanina cake na siya. Wala akong nakitang pagkikake. Yun lang talaga, sumisiksik yung green na corrector dito sa gilid ng nose ko. Alam nyo, maganda yung concealer sa under eye area. Hindi ko siya bet sa spot concealing. Pero sa under eye area, hello, talagang hydrating siya sa under eye area kasi dry yan, guys. Dry yung under eye area ko. And okay itong concealer na to. Ito lang ang ko, kitang-kita kagad yung... Lagi ako nagta-touch up dito sa... Malala naman kasi talaga. To be fair, malala talaga yan, yung pimple mark ko dyan. Siguro kasi laging nagagalaw din yung nose. Ayun, oo. Pwede rin. Kasi lagi akong gumaganyan yata. Madalas kasi akong gumanyan. Ewan ko ba? Nasanay na ako. Parang mannerism siya. Foundation, ngayon nagigets ko na kung bakit ang dami nagre-request sa akin ito. Honestly, sa akin, okay, wala akong masay. It's a yes, definitely. Magaan lang siya sa face. Hindi ko nga ma-feel na naka-makeup ako. Tapos, it's oily skin friendly. In fairness. Wala rin ako nakitang nag-cake. Nag-cling lang siya sa dry patches ko sa nose. Other than that, okay ako. The rest of my face, wala akong problema sa kanya. Ang ganda. This one is also a yes.
Ang ganda niya! Actually, yan lang yung hindi ako nag-highlighter. Dito lang yung sa nose, nandiyan pa nga rin eh. Oh. Tapos naglagay ako dito. Though may glow na rin talaga si Absidy Foundation. Isa rin sa nagustuhan ko sa kanya yon yung may added glow. So, hindi ko na siya kinailangan pang ilagay sa foundation, i-mix sa foundation. Ambient filter, tama ba? Ayan. This is nice. Ang ganda niya. Maraming paggagamitan to. Ito ay 5-in-1. And the packaging ha, it's giving. Ang ganda. Ang ganda ng packaging ng Absidy. Very simple lang, pero may dating. Concealer and color corrector. Concealer is a yes, lalong-lalo na sa under eye area. Honestly, kanina medyo kinakabahan ako sa under eye area kasi nga marami akong problema dyan. Marami akong fine lines sa under eye. And medyo maarte ako pagdating sa concealer. Ayoko talaga ng sobrang matte. As in, pero alam niyo, madali lang siyang i-blend. Actually, sabi ko nga sa inyo, itong Absidy, siya yung pinakamadaling i-blend sa face. Ang galing ng formula nitong mga to. Especially itong concealer. Grabe, walang kahirap-hirap. Hindi ko lang siya bet sa spot concealing, pero sa under eye area, pang brighten ng face, definitely. Hindi ko siya masabing parang serum concealer eh, kasi ang ganda ng coverage nito. Hindi serum concealer yung coverage nito. Gusto ko rin tong peach corrector. Mukhang nakatulong peach corrector at saka concealer. Getsong nyo na ngayon na. Now na, i-check out nyo na yan. Super nice nila combined, especially sa under eye area. Etong green, pasa ko dito. I don't know, maybe hindi ko naman kasi siya kailangan right now. Pag marami na akong redness sa face, for sure, magugustuhan ko yan at magagamit ko yan. So, ayun na yung aking final thoughts. Grabe, ilang oras na rin pala. Hindi ko pala pinakita ko ba yung oras sa inyo, guys? Sorry alas 10 na po. 10:06 na. To think na 10:06 na, ilang oras na rin itong makeup sa aking face. Pero, nag-blot lang ako. Parang carry ko pa to. Carry pang rumampa talaga. Alright, so ayun lang guys. Maraming salamat. Lahat ng makeup na ginamit ko, ilalagay ko sa description box, links. Okay, down below. If you have tried this, let me know your thoughts. For sure, may mga nakasubok na sa inyo nito. Share nyo naman yung experience nyo. Comment down below. I would love to read them. Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong request na gawa natin ng review, feel free to comment down below and I will see you again on my next one. Bye guys!